Ang pagsisimula ng seremony para sa 2024 Paris Olympics ay nakaka-insulto, nakakasama at puno ng simbolismo. Simulan natin sa isang labis na nakakasamang clip ng mga drag queen na muling ginagampanan at niloloko ang huling hapunan. Makikita mo na ang taong nasa gitna ay may bagay sa kanyang ulo na kahawig ng sa mga larawan ni Jesus at sa mga lumang painting tulad ng isang uri ng halo o aura. At oo, karamihan sa mga taong muling ginagampanan ang larawang ito ay mga drag queen. Nakakalungkot na mayroong pinayagan na bata na nasa gitna ng eksenang ito at kasunod nito, nakita natin ang mga drag queen at mga lalaki na nakasuot ng dresses na naglalakad sa catwalk. Dahil walang nagmamalasakit sa pag-insulto sa mga Kristiyano, sinasabi ng mga kumpanya tulad ng CBC Sports na ito ang highlight ng gabi para sa kanila. Then we went on to an electric dance party. When the lights went, a lot of cool moments at opening ceremony, a lot of cool moments before opening ceremony is when things really turned up for me. And specifically, there was a moment where they had like this kind of Last Supper inspired before they had the catwalk going. That was really cool. Ang mga Kristiyano ang nag-iisang grupo na maaari mong insultuhin at atakihin ng publiko. Hindi ito nakakagulat dahil sinabi ni Jesus na ang mga sumusunod sa kanya ay kapopootan dahil kapopootan siya ng mga tao, ngunit sa huli ay magtatagumpay ang Diyos. Huwag magpaloko, hindi tinutukso ang Diyos. Sapagkat kung ano ang itinatanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang ilan sa mga pinakaklarong simbolismo sa pagsisimula ng seremonya ay ang mga sanggunian sa hayop ng pahayag. Una, nakita natin ang metal na kabayo na tumatakbo sa ilog at pagkatapos ay lumitaw ang pares ng pakpak sa likuran nito. Alam natin na si Lucifer ang nawalang anghel at dahil wala ng ibang anghel na makikita sa seremonya, maaaring ito ay konektado sa anumang hayop na iyon na ipinapakita. Ngayon nakita ko nang binuksan ng kordero ang isa sa mga selyo at narinig ko ang isa sa 4 na nilalang na nagsabi ng tinig na parang kulog, "Halika at tingnan." At tumingin ako at narito, isang puting kabayo. Siya na nakasakay dito ay may pana at ipinagkalooban siya ng isang korona at siya ay lumabas na nananalo at mananalo. Ang pahayag 6108 ay tumutukoy sa pale horse. At tumingin ako at narito, isang pale horse. At ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan at sumunod sa kanya si Hades at ipinagkaloob sa kanila ang kapangyarihan sa isang kapat ng lupa upang patayin gamit ang espada, sa gutom, sa kamatayan at sa mga hayop ng lupa. Ang eksena ng isang nakatago na taong nakasakay sa pale na kabayo sa harap ng Eiffel Tower ay nagpapaalala sa akin ng pahayag 303. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na tila ito ay malubhang na sugatan at ang kanyang nakamamatay na sugat ay gumaling at ang buong mundo ay humanga at sumunod sa hayop. Ano ang nakikita natin na sumusunod sa taong ito na nakasakay sa puti o pali na kabayo? Ang buong mundo na may daladalang kanilang mga watawat na sumusunod sa hayop. Muli, makikita mo ang mga pakpak sa parehong eksena sa likuran ng taong ito. Kailangan mong tanungin ang iyong sarili kung ito ba ay random na tumutukoy sa mga anghel na hindi naman makikita sa buong seremonya ng pagsisimula. O kung ito ay tumutukoy sa nakatakip na figure na tila isang uri ng Lucifer o tulad ng hayop ng pahayag kung saan alam natin na mayroon silang malapit na koneksyon sa nawalang mga anghel. Si Lucifer mismo ay isang nawawalang anghel. Ang mga sanggunian sa puti at pale na kabayo ay tiyak na nauugnay sa 4 na mga ngabayo ng Apocalypse at ilang buwan na ang nakalipas. Si Megan Thee Stallion, isang artista, ay naglabas ng video kung saan makikita natin ang higit pang mga sanggunian sa 4 na mga ngabayo ng Apocalypse sa aklat ng pahayag. At nakita natin ang komersyal na nagtatapos sa isang itim na kabayo na humuhulas ng apoy at kailangan mong itanong sa iyong sarili kung ito ba ay isang pagkakataon lamang o may layunin na tukuyin at simbolo ng isang partikular na bagay. Ang predictive programming ay ang teorya na ang mga ahensya ng media sa pakikipagtulungan sa mga tao na mas mataas sa kanila ay naglalabas ng mga kaganapan sa media bago pa man mangyari upang masanay ang publiko dito ng maaga.
Noong 2012, sa pagsisimula ng seremonya ng Olympics, nakita natin ang isang kakaibang eksena na mukhang katulad sa nangyari noong 2020. Nakita natin ang maraming kama ng ospital na nakakalat, isang malaking figura na mukhang kamatayan na naglalapagan sa lahat. Matapos ang nangyari noong 2020, maraming tao ang nagtuturo dito bilang isang sandali kung saan nila na-predict ang magiging kaganapan sa mga darating na taon. Ang simbolismo ay madalas na ginagamit ng masasamang tao sa mga posisyon ng kapangyarihan upang ipakita ang madilim at masamang bagay na kanilang kinikilala sa publiko dahil mayroon silang kasiyahan dito. Noong 2022 Commonwealth Games, nakita natin ang isang napakalaking toro na iniharap at dinala sa isang uri ng worship circle. Isa sa mga dahilan kung bakit ito kakaiba ay dahil si Malach ay isang huwad na Diyos na tinawag ng Diyos sa pangalan at sinabihan tayong huwag sambahin ng maraming beses sa Biblia at si Malach ay inilalarawan bilang toro. Kaya't napaka-odd para sa akin nang itinaas nila ang bandila ng Olympics sa dulo ng pagsisimula ng seremonya at makikita ang malaking estatwa ng toro sa likod ng choir na umaawit. May ilang iba pang kakaibang sandali sa pagsisimula ng seremonya na hindi ko alam kung paano eksaktong ipaliwanag, ngunit tingnan natin ang mga ito ngayon. Ang tanging paliwanag para sa mga eksenang tulad nito ay ang pagtawag sa masama bilang mabuti at ang mabuti bilang masama. Walang dahilan para itaguyod ang ganitong uri ng bagay sa isang sporting event. Ngunit syempre, sa mundong ito, mas nakikita natin ang kasalanan na itinataguyod bilang isang magandang bagay. Sino ang mga nagtatawag sa masama bilang mabuti at ang mabuti bilang masama na naglalagay ng kadiliman sa liwanag at liwanag sa kadiliman, na naglalagay ng mapait sa matamis at matamis sa mapait, at ang sandaling ito ay talagang hindi umaakma sa isang sporting event? Ito ay may mas madilim at masamang tema na marahil ay higit pang pag-promote ng masama bilang mabuti. Maliwanag na ang kanilang layunin dito ay upang magpatawa sa Kristyanismo. Ginawa nila ito ng malinaw sa huling hapunan sa pamamagitan ng pag-promote ng mga bagay na sinasabi ng Kristyanismo na hindi mabuti, pati na rin ang malinaw na pagsasagisag sa hayop ng pahayag, ang Antikristo at ang mga mangangabayo ng Apocalypse. Nakita natin ang sanggunian sa Antikristo na nakasakay sa puting kabayo, ngunit hindi nila alam na may isang mas makapangyarihan at mas dakila na paparating na nakasakay sa puting kabayo, na si Panginoong Hesukristo, na magwawasak sa Antikristo at lahat ng kasamaan at ituwid ang lahat ng bagay magpakailanman. Ngayon nakita ko ang langit na nabuksan at narito, isang puting kabayo, at siya na nakasakay dito ay tinawag na tapat at totoo, at sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. At nakita ko ang hayop, ang mga hari ng lupa at ang kanilang mga hukbo na nagtipon upang makipagdigma laban sa kanya na nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Pagkatapos ang hayop ay nahuli at kasama nito ang bulaang propeta na gumagawa ng mga tanda sa kanyang harapan. Sa pamamagitan ng kung saan niya nalinlang ang mga tumanggap ng marka ng hayop at ang mga sumamba sa kanyang imahe. Ang dalawang ito ay itinapon ng buo sa lawa ng apoy na nasusunog ng asupre, at ang iba ay pinatay gamit ang tabak na lumabas mula sa bibig ng nakasakay sa kabayo, at lahat ng mga ibon ay napuno ng kanilang laman. At narito, ako ay dumarating ng mabilis, at ang aking gantimpala ay kasama ko, upang bigyan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at Omega, ang pasimula at wakas, ang una at huli.